Good morning mga Lods, grabe naman ang balita. Pinapamassive resignation ni PBBM ang lahat ng kanyang cabinet member. The palace calls it a decisive move to recalibrate the Marcos administration in wake of the 2025 midterm elections. Marcos orders cabinet courtesy resignation in bold receipt after 2025 midterms. Oh my God! Diba? Actually, nakita ko rin sa balita na nag-resign na si Vince Dizon. Yung sa transportation, magaling yun eh. Uma-action siya agad. Grabe, anong nangyari? Huwag mo sabihin, exempted dyan si Tambaloslos. Eto wag mo daw sabihin na exempted dyan si Speaker Martin. Yun yung gusto niyo sabihin dito eh. And then may pinuri siya na isang tao kanina, no? Bakit daw nag-resign, no? And then si Speaker dapat din daw ganun yung mangyari, no? Lahat po ng ginawa ng Pangulo na makakabuti po sa ating bansa, kukontrahin ito. Kinukontra, okay? Kasi kalaban sila, antay sila. One-sided sila. At kumakampi sila doon sa mali. 'Di ba? Kumakampi po sa mali. Tayo naman po kasi iba tayo eh. 'Di ba? Kung ano po yung tama at yun po yung binibigyan natin ng reaksyon. Hindi naman po tayo bias, no? Pero kung papapiliin niyo po ako sa kadiliman o sa liwanag, doon po tayo sa liwanag, 'di ba? Hindi po tayo kakampi sa kadiliman. Siyempre pag ganong katanungan, magiging one-sided po ako. Ay doon po ako sa liwanag, no? Okay, tuloy natin at pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. Huwag mong sabihin exempted dyan ang pinsan mo. Kasi useless yan. Siyempre, ang Pangulo pa rin ang masusunod. Si Speaker Martin Romualdez kasi, dikit sa Pangulo at nagkakasundo sila. Sa anong klaseng pagkakasundo? Lalo na pagdating sa trabaho, si Speaker Martin, masipag, matalino. Kahit ako yung Pangulo, hindi ko papayagang mawala si Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Kailangan nandyan pa rin siya. Siya pa rin yung House Speaker para hindi siya mapalitan ng mga walang kwentang nag-aambisyon na maging House Speaker. Kasi pag napalitan po si Speaker Martin Romualdez at yung pumalit tatanga-tanga, may pansariling interest, ayari na. Sira po yung Pilipinas. Lalo na kung yung nasa isip niya ay gumanti lang ng gumanti, wala na. Sira ang Pilipinas. Diba? Sira po talaga. So, ganun po katalino si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, para may pagbabago, para may bagong Pilipinas, diba? Talagang nagsisipag po ang ating Pangulo. Kung tamad ka, lumayas ka dyan. Ganun lang naman kadali eh. Tuloy. Paparesignin mo lahat, tapos andyan pa rin si Tambaloslos? Bakit naman? Mas maganda nga yung nandyan si Speaker Martin Romualdez para mamatay kayo sa inggit. Mamatay kayo sa kabuisitan. Yun lang naman yung maganda kung ako. Di okay. Tanga-tanga talaga. Si Pulong daw sabi ni Pushit. Yun daw yun. Totoo yan. Yung sabi din ni Banat ba yun? Si Pulong, ano kayang gagawin yan pag nag-house speaker yan? Mamimigay ng chicks? Mamimigay kaya ng chicks? Mahilig eh. Ha? Mahilig. Mahilig ang Kong Pulong sa chicks lang. Papayag kayo. Papayag po kayo ng magiging house speaker. Isang manyak. Mahilig sa pokpokels. Papayag po ba kayo? Ay, kung ako po yung tatanungin, hindi po ako papayag. 'Di ba? Mabababoy po yung house. Di lang yung house, buong bansa mabababoy po, no? Kung siya yung tatayo diyan. Papayag po ba kayo? Sige nga, sabihin nyo nga, didiis ako, payag ako. Tanga talaga, di ba?
Abangan niyo yung pool ko. Baka mamaya gagawa ko ng pool. Papapiliin ko. Papapiliin ko kayo. Promise. Bumoto lang kayo doon kasi may pagpipilian yan eh. Mamaya gagawa tayo after ko mag-live. Tuloy natin. Walang magbabago dyan. Alam niyo mga Lods, napaka-unstable and napaka-alarming talaga ng Marcos government. Pansinin niyo, hindi sila stable. At ang palaging solusyon nila, tatanggalin nila sa pwesto yung mga cabinet members nila. Kung hindi naman epektibo pagdating sa Pilipinas or sa kanilang ginagawang trabaho, bakit hindi? Pwede yun. 'Di ba? Kung hindi ka naman expert dyan, mas maganda na muna na mag-resign ka na. 'Di ba? Ganun yun. Kung para naman nandyan ka, hindi ka naman masyadong epektibo sa trabahong yan, 'di ba? Mas maganda, pusang loob ka na bumaba. Enteng 14 Vlog, magandang gabi po sa iyo Okay, tuloy natin. Bakit, Mr. President, wala ka bang nakikitang mali sa sarili mo? Ay, may maling ginawa si PBBM, totoo yan. Malaki ang maling ginawa ni PBBM. Ang alin? Ang kaibiganin yung ahas. Yun talaga yung malaking pagkakamali ni Pangulong Bongbong Marcos na ginawa niyang kaibigan itong demonyong babaeng ito. K.O. Diba? Tama po ba ako? Press 1 sa mga agree sa sinabi ko. Yan yung malaking kapalpakan ng ating mahal na Pangulo. Nagtiwala siya sa isang demonyo. Bumubuga ng tinta. K.O. Diba? Yun. Yun yung malaking pagkakamali. Kaya sayang. Sayang talaga, no? Sana yung tiwalang yun binigay na lang doon sa tamang tao. Hindi po sa pilingera. Pilingera diba? K.O. Alam mo kung sino? Presidente ka ba ng Pilipinas? Sus, Ginoo. Ay, nasa hindi pa naka-like dyan sa ating live ngayon, libre pong mag-like, okay? Pindutin nyo lang po yung like dyan at mapupunta po kayo sa ibang dimensyon. K.O. Tuloy. Hindi lang naman ito kasalanan ng mga cabinet members mo. Sino ba ang leader? Sino ba ang commander-in-chief? Ikaw po, Mr. President. Yes, si PBBM, yung leader. Kaya nga lang, hindi talaga maiwasan na may mga anak o member na pasaway, na hindi nagtatrabaho, na patamad-tamad lang, patulog-tulog. Hindi maiwasan yun. Diba? Hindi maiwasan yun. Normal lang yun. Kaya nga kailangang aksyonan eh. Tama? Bobo kasi. Normal lang yun. Kung pasaway, hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, pero sumasahod naman, ay hindi ka epektibo dyan. Siguro, makiusap muna ako sa'yo. Baba ka muna. Ibigay na natin sa iba muna. Para naman na makapag-relax ka muna. Magburakay ka muna. Ibigay muna yan sa iba. Ganun lang yun. Eto pa, yung isang video niya at bigyan po natin ito ng reaction. Grabe mga Lods, no? First time itong nangyari na pinaresign lahat ng cabinet member ng isang presidente. Ganun kalakas ang Pangulo. First time sa paningin mo. Okay? Ganun kalakas si PBBM. At ganun katalino. Akalain mo? First time? Walang nakagawa niyan. Walang nakagawa niyan kundi Pangulong Bongbong Marcos lang. Diba? Kasi mahal ni PBBM yung bansa. Mga Pilipino, mahal niya. Kaya lahat ng strategy, kung alam naman niyang hindi makakabuti sa bansa, gagawin niya yan. Okay? Kung pwedeng palitan, papalitan niya yan. Ganon ang Pangulo. Hindi katulad kay Digong noon, binibaby yung mga magnanakaw. Okay? Niyayaka pa yung mga magnanakaw. Kaya yung pera ng mga Pilipino, yung kaban ng bayan, nasa na? Mukhang naghirap yung Pilipinas. Panahon ni Digong. Diba? Sila. Anong ginagawa nila? Nagpapasarap sa Malacanang. At di umano, itong si Digong
ay nagdadala ng mga pokpokel sa Malacanang. Oh. Ayon po yan kay Nino Barsaga kasi nandun siya or dikit siya sa mga Duterte sa panahon na yon. Eh nakita nga natin si Pulong mahilig sa mga ganun pokpokels Yung tatay pa kaya? Kung ano yung tatay, naniniwala ako na ganun din yung anak. Oh, KO. diba? Ay kayo, naniniwala ba kayo? Ako po, oo. Diba? Mamita Star Talk, shoutout po. Ayan support po natin si Mamita Star Talk. May YouTube channel po yan. Nako, delikado po ang mga DDS pag pumunta dyan kay Mamita Star Talk kasi rarat-ratin talaga yan Oo, gaganunin ganun yun. Kaya mga DDS, huwag nyo nang subukan pumunta doon kay Mamita. Sasakit lang tenga nyo. Ayan oy, mag-like kayo dyan. Libre pong mag-like sa mga bagong pasok dyan. Tuloy natin. After 2025 midterm election, ano daw? Ulitin natin. na-resign lahat ng cabinet member ng isang presidente. After Ma'am Tamura, shoutout. 2025 midterm election. Grabe siguro, naramdaman siguro ni PBBM yung strong message ng mga Filipinos. Yes! Ramdam talaga ni PBBM yung strong message ng mga Filipino katulad namin na mga sumusuporta sa gobyerno. Ang sigaw namin, Mr. President, pagtatanggalin mo na yung mga tamad dyan sa paligid mo. O diba? Nakinig yung Pangulo sa mga Pilipinong matitino. Hindi naman po makikinig yung Pangulo kung basher ka lang, binabash mo yung admin, hindi po makikinig yung Pangulo sa'yo. Yung pakikinggan po ng Pangulo, yung concern sa kanya. Ganun yun. Okay? Kung didiis lang din papakinggan niya, wala yun. Di totoo yun. Ang totoo pong pinakinggan ng Pangulo, yung mga totoong nagmamahal sa kanya. Di ba? Na hindi namin nagugustuhan ang ginagawa ng Marcos admin. Totoo yan. Hindi nagugustuhan ng mga DDS ang ginagawa ng Marcos admin. Naniniwala po ako dyan. Diba? 100%. Pero, ang mga dilawan, pinklawan, mga pula, nagugustuhan po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba yung tawag nito? Hindi gusto yung ginagawa ni PBBM. Di ba yung mga green? Dark green to Dark green to. Yung sinasabi ko dito, green talaga. Dutae nga eh. Tingnan nyo, pag may sakit yung tiyan nyo, pasintabi po sa mga kumakain dyan, pag tumai kayo, may green pa yan. Kaya, tinatawag siyang dutae. Pero ako inaawa na. Ako inaawa na kay Digong sa totoo lang. Ayaw ko na talaga sana. Ayaw ko na talaga. Naawa na ako kay Digong. Alam niyo bakit? May nagsasabi sa akin na nagre-report sa akin na araw-araw daw dumudutae na po siya doon sa dahig. Sa isang araw, minsan 7 bisis dumudutae. KO. Hoy, yung kumakain dyan, skip nyo muna to, ha? Baka mamaya mandiri kayo dyan. Mga anak, magdutae muna ako. KO. Magdudutae muna ako. Sige, tuloy na nga natin to. May kumakain yata Wag na lang. Grabe. Buti na lang mga Lods, no? Nauna nang ginawa yan ni VP Inday Sara. Diba? Grabe. The boat is sinking talaga. Anong gagawin niya dyan? I-reshuffle niya ba? Papalitan niya ba? Magulo. Si Mr. President yung nag-bloodbath. Hoy! Shout out ha! Nag-flood bath po sa Davao ngayon.
Alam niyo po yung floodbath? Baha sa Davao. Oh, yun pala yung ibig sabihin nun. Floodbath pala. Ah. Press 1, sino nakakita sa post ko sa Facebook? Yung bumaha sa kalsada ng Davao. Oh. Alam ko nakita niyo yun eh. Oh, si Cookie Umar, oh nakita niya. Oh, 'di ba? At pinost ko yun sa Facebook. Kung gusto niyo makita, o punta kayo sa Facebook ko, Ballpoint Man 2.0. Oh, si nakita din oh. O, 'di ba? Doon po natin pinopost yung mga ganyan. Yung mga ganyang kaganapan, no? O, kasi dito sa YouTube, pwede rin naman, kaya nga lang mas active po yung lahat doon sa Facebook. O, 'di ba? O, tuloy natin. Akala ko si VP Inday Sara yung magba-bloodbath. Grabe mga lods, no? Nasayang lang yung 3 years. Tapos ang ending, 'di ba? Ngayon pa siya nag-cleansing. 'Di ba, imagine mo 3 years of Marcos admin sa kalagitnaan, dyan ka pa magki-cleansing? Natural! Natural! Nakita ng Pangulo na may kapalpakan, na may kamalian na siguro, kaya ganun. Hindi naman pwede na, ito, nandyan sila. Pag upo ni PBBM, magki-cleansing kaagad. Siguro, binigyan muna ni PBBM ng chance yung iba. Ma'am BTM, shoutout po binigyan muna ng chance kung gagalingan pa ba nila. 'Di ba? Mas gagalingan pa ba? Kaso wala eh. Di naman ginalingan. Kaya, ayan, cleansing agad ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Oh. After 3 years, nakita niya, teka, silipin ko nga, ay, wala namang pagbabago. O sige, mag-resign na nga kayo. Baka yung iba, ilalagay sa ibang posisyon. Tingnan natin. Ay, hindi ka bagay dito, baka dun ka bagay. Ganyan. Diba? Malay natin, may mga planong ganun. Kaya ikaw na bakla kang chupador kang hayop ka. Ha? Ang haba ng mukha mong hayop ka. No? Sa katsupa mo yan. Tarantado talaga. Diba? Kung hindi ka bagay dito, after 3 years, teka lang, Ballpoint Man, hindi ka bagay dito ha. Ikaw ay ilalagay ko muna dito. Mag-resign ka na, Ballpoint Man. Ay, di ako naman na masunurin. Sige, resign na po ako, Mr. President. And then malay natin, doon pala ako ilalagay. Sa ibang dimension. Di okay na rin. Kasi feeling ko, dito pala ako magaling. Okay. So, okay lang, walang problema. Ganon. Ay, bobo kasi. Paano kasi? Inuna yung panchucho pa. Pati tatay nito, muntik ng chupain. Tatay niya pala, hayop ka. Walang hiya ka talaga. Tanga. Diyan mo pa maiisip na parang wala tayo or... Oo, tingnan mo yung mukha, tingnan yung mukha. Anong klaseng mukha ito? Anong klaseng? KO! Pambihira naman yan. Ay, salamat po Ma'am BTM sa yung pakulay. Ayan, salamat po sa blessings. Ayan. Tingnan yung mukha. Kung kapatid nyo to, matatanggap nyo ba? KO! O hindi ka tanggap-tanggap yan. Hindi po ako sa nanlalait Ganito kasi yan. Okay? Pag ikaw gumawa ng kapalpakan, kahit pugi ka pa o pangit ka, madadamay talaga yung pagkatao mo. Katulad niyan, tinitira mo yung Pangulo, nilalait nyo ng iwi, pero tingnan mo yung mukha mo, hindi pantay. Anong tawag doon? Bago ka manlait kasi, manalamin ka muna. Teka lang, perfecto ba ako? Teka lang, tao ba ako? Baka mamaya, hindi ako tao. Diba? Kung hindi ka tao, yari ka. Kung feeling mo, hindi ka tao, wag ka na manlait. Ha? Wag ka nang manlait kung hindi ka tao. Kaya ako, sa paningin ko sa'yo, pagkumparahin natin yung mukha mo sa puwet ko, mas pagkakaguluhan pa yung puwet ko. Ha? Kasi yung puwet ko ay talagang diyan dumadaan yung duming katulad mo. KO! Totoo yan. Dumi ka lang sa paningin ko. KO!
Tuloy natin. Hindi tayo papunta doon sa direksyon na gusto nyo? Hmm. My God, it's a waste of time. 3 years Oh, na. 3 years na. 3 years na. Ano nga bang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 3 years? Si Digong, ilang droga yung nakamkam ni Digong sa loob ng 6 years? Yung pinakita ko kahapon, ilan yon? Nabibilang lang. Pero kay PBBM, 40 billion plus yata yun. Kay Digong, wala pang 15 billion. Wala pang 20 billion. Wala kang 20 billion 15 nga lang yata yun 'Di ba? Kay PBBM, 40 plus billion yung talagang nalikom nilang droga, nakuha nila, nahuli nilang droga sa loob lang ng 3 years. 3 years pa lang yan. May 3 years pa. Pero si Digong, ayari, 6 years. Wala pang 15 billion na droga yung kanilang nahuli. Bakit? Protector ng mga in-check. 14 lang, di ba? Mabel Kinjo, 14 lang. Pero si PBBM, 40 plus billion yung nahuling droga sa loob ng 6 years. San ka pa? Sino yung may nagawa? Sino yung walang nagawa? Sabi ko na sunog ka sa akin ito pa yung isang video niya mga pre. Atin pong bigyan ito ng reaksyon. Imagine niyo to mga lords. Hinintay mo pa ang 3 years, tsaka mo gagawin yan. Yung paresignin mo lahat ng cabinet member. 3 years na ang Marcos admin. Ngayon pa ba magki-cleansing? Ang pangit naman na umagang-umaga, papasok ka sa inyong room or paaralan ninyo. Umagang-umaga, alas 7 ng umaga, papasok ka dyan. Tapos, tsaka kayo maglilinis. Diba hindi? Nagigits nyo yun? Papasok muna kayo sa paaralan ninyo, magkaklase kayo dyan. Pagkatapos ng klase, okay? Oy, si Juan, tamad ito, hindi nagsusulat. Cleaners ka ngayon. Ikaw yung maglinis dyan. Kasi sa loob ng isang araw, nakita ko hindi ka nagsusulat, tamad ka. So ang gagawin mo, cleaners ka ngayon. Nagigits niyo yung punto doon? Okay? Na hindi naman ibig sabihin, pag upo ni PBBM, dyan agad magki-cleansing, hindi po. Makikiramdam muna. Kung tama ba yung ginawa ng taong ito, maganda ba yung performance. Kung hindi naman, after 3 years, yari ka. Siba ka. Tanga talaga Alam mo, may utak ka ba? Tao ka ba? Baliktad talaga yung utak no? Ay, nako. Tuloy natin. Dapat, kung meron kang mga nakikitang cabinet member sa few months pa lang nila, ay hindi na maganda ang performance at ginagawa, dapat sa few months pa lang na yun, tanggalin mo na agad yun. Hindi, mali ka. Mali ka. Hindi mo agad makikita yung ginagawa nila kung months pa lang. Mas makikita mo yung kanilang kakayahan kung sisimulan mo sa pagpalagay nating umaabot na sila ng 3 years. Mas maganda yun. Makikita mo kung talagang nag-e-effort ba sila o hindi. Kung 1 month pa lang, sisibakin mo na agad, mali na yun. Malay mo, pumalpak lang dito. Tapos, in the next month, gagalingan niya, makakabawi. May ganun kasi. O sa trabaho ninyo, alam ko, may mga trabaho yung iba dyan sa inyo. Papasok kayo sa isang kumpanya, pag pumalpak kayo ng isang bisis, tanggal ba agad kayo? Halimbawa, na-late ka lang sa trabaho mo. Bakit? Dahil may baha. Dahil na late ka, papasok ka sa trabaho mo, late ka Anong gagawin ng amo sa'yo? Tatanggalin ka ba agad dahil late ka? Dahil pumalpa ka? Sa loob lang ng isang araw na yan? Hindi.
Bibigyan ka pa ng chance niyan. May second chance, may third. Hanggang pangatlo yan eh. Depende sa amo. Hindi naman pwede na pag pumalpa ka ngayon, wala na, tanggal na agad, ganon. Tanga ka talaga. KO. Hindi ka nag-iisip. Diba? Ganyan mag-isip ang mga dutae. Okay? Ganyan po. Mga bobo po sila. Ang tuturuan mo pa yung Pangulo. Tuturuan mo pa yung may naabot kumpara sa'yo. Bayaran ka lang. Tuturuan mo pa yung namumuno. Tuturuan mo pa yung mayamang pamilya. Tuturuan mo pa yung matalinong tao. Tapos ikaw, ano ka lang? Diba? Dumi ka lang. Oh, laman lupa ka lang. KO. Pero iba, kasi ngayon inabot ng 3 years. Oh my God, so what happened sa 3 years ng Marcos administration? Hindi niya alam what happened in 3 years daw. Hindi mo alam, wala kang alam. Bobo ka kasi. Kung hindi, kahit may alam ka naman siguro, hindi mo pa rin ibabalita yan. Oo, kasi ang purpose ninyo, yung mga viewers ninyo, gusto nyo magalit sa admin kahit maganda yung ginagawa. Halimbawa, merong nagawang proyekto yung Pangulo, okay? Hindi nyo ibabalita yan. Masasapawan yung amo yung tamad eh. KO. Tama ko, di ba? Jesus Mariusip naman. O, tuloy. Sobrang kawawa talaga ang Pilipinas. Sobrang kawawa ng bansa natin. Hindi, sobrang kawawa yung mga lalaking binarat mo. 150 per tsupa. Sila yung tunay na kawawa. Inabuso mo sila. Ayop ka. Ha? KO. Sila yung tunay na kawawa. Tanga-tanga. Naawa ka pa. Naawa daw. Naawa daw po siya sa Pilipinas. Naawa daw po siya sa mga Pilipino. Pero pag dumadaan ito sa mga pulubi, may nadaanan siyang pulubi na nanghihingi ng pangkain lang, hindi niya binibigyan. Sasabihan mo pantamad. Tanga-tanga talaga. Naawa ka. Hindi ka nga makapagbigay ng pagkain. Sipain kita dyan. After 3 years, tsaka mo pa iisipin yan. Tsaka ka pa magki-cleansing. Oh my gulay. Diyos ko, BBM, ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Nadadamay talaga tayo. Nadadamay ba? Nadadamay kayo? Anong connect? Bakit ka nadamay kung meron lang kumbaga, tinanggal? Okay? Bakit ka madadamay? Anong koneksyon? May koneksyon ka ba sa kanila? Uncle mo ba yung tao na yon na nandun sa loob, na nag-resign? Uncle mo ba? Bakit ka damay? Hayop ka talaga. Hindi ka na tao. Tapos ngayon, new direction na naman. Diyos ko. 3 years na! New direction na naman. Oh. So, yun po yung video niya, Yun po yung kanyang video na makikitaan mo siyang, dyan, tatanga-tanga. Diba? Oo. Kung ano-ano lang yung kanyang mga binibigay na komento, diba? Basta lang masisi yung Pangulo. Yun naman talaga yung target nila eh. Yun naman talaga yung target niya. Diba? Ang sisihin ang Pangulo. Ang magmukhang mahina yung Pangulo sa kanilang mga content. Yun lang po yun. Paninira, panghihila, pababa. Issue, pero paninira. Ganun lang yun. Okay? Good luck sa'yo, Real Talker. May kalalagyan ka rin. Alam ko, tagtad ka na rin ng kaso. Sana kayanin mo yun. Kayanin mo yan. Hayop ka, hindi ka tao. So, ayan mga friend, next topic po tayo.